Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Title, Wow pare, heavy, ang bigat. Ito ang reaksyon ng veteranong broadcaster na si Jason sa matapos ihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA ang planong magtayo ng spaceport at magpalipad ng rocket sa kalawakan. Sa kanyang social media post, sinabi ni Zonza, last year, sabi magkakaroon ng tren sa ilalim ng lupa. This time, rocket sa kalawakan naman. Wow, pare. Hey, be. Ang bigat mo, pare. Di ba? Ganon. Pag usap-usap yan sa kalye. Pag may mga matatayog na pangarap, ano? Bigat mo, ah. Nauna nang inanunsyo ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address ang planong itayo ang kauna-unahang spaceport sa bansa sa Cagayan. Sabi ng Pangulo, yes, we are going to launch a rocket into space. Unahin muna natin yung tren sa ilalim ng lupa. Ano yan? Ipinagmayabang niya sa isang campaign sortie before yung midterm election last year. I think somewhere in Metro Manila. Sabi niya, bago ako aalis sa pwesto, bago ako aalis pagkapangulo sa 2028, magkakaroon na tayo ng subway. Dinagdagan pa niya eh. After subway, yun bang train na dumadaan sa ilalim ng lupa? Wala namang subway na nasa ibabaw. Pag subway, ilalim talaga yan sa lupa. So, yung subway, ang pagkakaalam ko, ang blueprint niyan, panahon pa ng Marcos Sr. Nakita lang ni PRRD yung blueprint na yun at gusto niyang isagawa. At bago siya umalis sa pwesto noong 2022, nasimulan na. Meron ng loan. I don't know kung JICA. Correct me if I'm wrong, JICA ata, Japanese Funding Agency, nagbigay ng loan. Kailangan lang ng counterpart fund from the Philippine government para tuloy-tuloy na may sa katuparan. Napakagandang project niyan kasi una akong nakasakay ng tren na dumadaan sa ilalim ng lupa noong 2005, 2006. Nung nag-schooling ako sa Washington, D.C., USA, nag-aral ako sa National Defense University. 9 months akong nag-aral doon. So, yung aming apartment o condo unit, medyo malayo sa eskwelahan, kailangan naming sasakay ng train. So, papasok sa loob, yung train station, papasok ka talaga, ilalim. Kukuha, may ticket kami, mamaya sasakay. Ayan, dadaan kami, we will cross the Potomac River. Tama ba? Potomac River ba yung malaking ilog sa Washington, D.C.? And then, yun na. Pag dating sa specified na train station, lalabas ako sa train, akyat pataas, yun na, walking distance na lang, National Defense University na. Ang sarap, ang daling magbiyahe. Walang ka-traffic. Of course, may mga pala, hindi lang isang train, may mga lipat-lipat. Dalawa, tatlong lipatan pala ng train. Kaya lang doon lahat sa ilalim sa lupa pag lipat-lipat. So ang ganda sana kung maisakatuparan. Ang problema, yung ipinagmayabang ng Pangulo na matatapos ng 2028, hindi niya alam yung reality on the ground na delayed na masyado ang mga flagship projects na ito. Ang estimate,
2032 na matatapos. Kasi ang funding from the Philippine government, pinakialaman ng mga kongreso, itong si Martin Romualdez, inaalis nila yung budget, dinadala sa flood control. Kaya yung pinagmayabang ng Pangulo na matatapos 2028, wala na. Daily na. Kaya, I just hope na itong space program niya ay hindi papakialaman ng Kongreso. Maraming mga tumatawa sa space program, but nalaman ko kay Sas Ruganto Sasot, it's a good program daw ang space program na ito. It's a long-term investment. Hindi pa natin maramdaman kaagad ang epekto. But in the future, ang magbi-benefit nito ay yung mga next generation na. Kasi yung data gathering, yung satellite, kasi sa ngayon parang bumibili tayo ng satellite images or ano sa ibang bansa. So maganda pagdating ng panahon, sariling data na natin ina-analyze, weather forecasting, magagamit mo yan sa agricultural endeavors, marami. Disaster management, kung meron tayong sariling space program o satellite na tayo na ang nag-a-analyze. Wow, di ba? So, it's imperative, sabi ni Sasasot. Kailangan talaga. At sana, maisa katuparan. Baka mamaya, pangsona lang yan. Hindi naman natutupad. Ano pa yung mga pangsona lang na pronouncement ng Pangulo, yung 1 million housing units per year. So 6 million in 6 years. Pag alis ko sa pwesto, we'll have 6 million houses. Wala naman. Anong nangyari after 3 years? 300,000 lang. Mga ganyan ba ang style ng Pangulo natin? Mga general statements. Masarap pakinggan, but in reality on the ground, wala. Wow, pare, ang bigat mo naman. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay ni Auntie Lolita Sulindaw nga taga barangay Tikalaan, Purok 3, San Alahay, Talakag, Bukidnon. Sumuna ni ang itsura sa iyang atop nga mga buslot na gyud. Sumuna ni ang pulihan niya sa gitabang sa iyaha karon nga yero. Og mo na ni ang itabang nga 5 ka buok nga di 10 kataas nga yero. Ni pulis atop ni an. Og karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Una, salamat sa nagtabang sa scene nga ang una akong pasalamatan ang Ginoo lugar nga kanang iyang giatagan og pag bang-aning scene. Salamat sa kadaghan nga katuigan sa akong pag-anto sa aning nabuslot na nga scene nga naay nagtabang sa ako nga kuan. Pila na to katuig ante ang imong atop? 32 na katuig. So bago pa napulihan. O bago na pulihan. So ulan na nagyud ka ante sa inyong balay. Asga ulanan na gid ko busa nagpasalamat gid ko sa Ginoo og sa nagtabang ining
sin sa ako. Salamat kaayo. Salamat kaayo.